Ang gabi na iniwan ng aking sariling anak, si Lorna, ang kanyang anak na may autismo sa aking pintuan. Iyon ang pinakamatinding hiya sa akin sa buong pagkatao ko. Naging ilaw ng tahanan ako, nag-alaga sa bata ng nag-iisa sa loob ng 11 taon. Walang tawag, walang pakialam. Pagkatapos, bumalik siya. Hindi dahil sa anak niya, kundi dahil sa lihim na yaman ni Miguel. Ang 330 milyong kinita niya. Inangkin niya ang pera, ang dangal ko. Pero hindi niya alam, may trump card kami. Hinding-hindi ako mananahimik. Saan po kayo nanonood, mga kakwento? I-like at i-share ang kwentong ito. Kwentuhan mo ako sa comment section kung may naranasan ka ring hiya sa pamilya. Panoorin natin ang buong kwento. Ang pangalan ko ay Maria Elena, 67 taong gulang, at ang kwentong ito ay nagsimula sa isang maulan na Miyerkules ng Oktubre. Taong 2012 iyon. Naghahanda ako ng hapunan nang tumunog ang doorbell. Binuksan ko ang pinto at nakita ko ang aking anak na si Lorna kasama si Miguel sa tabi niya. Ang aking 4 na taong gulang na apo ay hindi tumitingala at umuugoy lamang ang kanyang katawan sa maliliit, paulit-ulit na paggalaw. Ma, kailangan kong iwan siya sa iyo. Kailangan kong mag-interview para sa trabaho sa Cebu hanggang Biyernes. 3 araw lang ito. Babalikan ko rin siya, sabi niya. Hindi gumagalaw si Miguel, maliban sa pag-indayog ng kanyang katawan. Tinatakpan niya ang kanyang tainga gamit ang kanyang maliliit na kamay, kahit na walang ingay maliban sa ulan sa labas. At paano ang tatay niya? Tanong ko. Nawala na si Daniel 2 taon na ang nakakaraan. Alam mo yan. Pakiusap ma, ito na ang pagkakataon kong magsimulang muli. Pangako, babalik ako sa Biyernes. Bago pa ako makasagot, itinulak na ni Lorna ang maliit na backpack na may disenyo ng dinosaur sa aking mga kamay. Napakagaan nito para sa 3 araw. Paano kita kukontakin sa Biyernes? Tanong ko habang lumalayo siya papunta sa naghihintay na taxi. Tatawagan kita. Sigaw niya nang hindi man lang lumingon. At ganun na nga, walang yakap o halik sa kanyang anak, ibinigay ng aking anak si Miguel sa akin para alagaan. Hindi ko alam, subalit ang hanggang Biyernes na iyon ay tatagal ng 11 taon. Nagpakaturo ako ng 32 taon bilang elementary teacher. Nagkaroon ako ng ilang estudyanteng may autismo sa aking mga klase sa loob ng mga dekada, laging may espesyal na katuwang na siyang humahawak sa mga mas mahihirap na bahagi. Subalit, ako lang at ang aking apo, napagtanto ko na napakaliit pala ng alam ko tungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay kasama ang autismo. Pasok na tayo, Miguel, sabi ko. Hindi siya sumagot o gumalaw. Lalong lumakas ang ulan at nanatili kaming nakatayo sa may pintuan sa isang kakaibang katahimikan. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay pumasok si Miguel, hindi pa rin ako tinitingnan na nakakuyom ng mahigpit ang mga kamay sa kanyang tainga. Ang unang gabing iyon ay isang bangungot. Sinubukan kong pakainin siya ng hapunan, pasta, kanin, sandwich, lahat ay tinanggihan niya. Nauwi ito sa pagkain niya lamang ng ilang galletas de agua, isal, biskuit. Sa oras ng paliligo, nang tangkain kong tulungan siyang magsipilyo ng ngipin, sumigaw siya. Hindi siya umiyak. Sumigaw siya na tila sinasaktan ko siya. Umalis ako at huminto siya, nanginginig. Sige na, pwede na nating laktawan ito ngayong gabi. Dinala ko siya sa guest room at sinubukan siyang kumutan. Itinapon niya ang kumot. Sinubukan ko ulit, isa pang sigaw. Iniwan ko ang kumot sa paanan ng kama at lumabas sa silid. Sa bahagyang nakabukas na pinto, nakita ko na umupo siya ng buong gabi, umuugoy pabalik-balik at naglalabas ng mahinang ugong. Hindi ako nakatulog. Ang unang linggo ay naging 2 at pagkatapos ay 1 buwan. Tinawagan ko si Lorna nang hindi mabilang. Mga mensaheng walang sagot, mga tawag na laging voicemail ang bumabati. Sa simula ng 2 buwan, naintindihan ko na ang nangyari. Hindi na siya babalik. Dinala ko si Miguel sa pediatrician na nagkumpirma sa diagnosis, katamtamang antas ng autismo. May nakipag-usap na ba sa inyo tungkol sa isang ebalwasyon? Tanong niya. Dapat ay ang ina niya ang gagawa niyan. Sagot ko na nanginginig ang boses. Tumango ang doktor. Bueno, kayo na ang umaako ngayon.
Inilista ko si Miguel sa occupational therapy, speech therapy, behavioral therapy. Natuklasan ko na kailangan niya ang parehong rutina araw-araw, parehong almusal, parehong oras, parehong asul na plastik na baso na inilaan ko para lang sa kanya. Natutunan kong huwag siyang hawakan maliban kung siya ang magkukusa. Natutunan ko na ang mga pagbabago sa daan papunta sa therapy ay nagdudulot ng panic attacks. Natutunan kong magmasid sa halip na makialam. Isang umaga, napansin ko ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Si Miguel ay nasa sahig ng sala, inaayos ang isang linya ng maliliit na laruang kotse na binili ko para sa kanya. Umupo ako sa sofa at nagmasid. Hindi ito random na linya. Inayos niya ang mga ito ayon sa subtle na pagbabago ng kulay na halos hindi ko makita. Isang pulang kotse, pagkatapos ay isang bahagyang mas orange. Pagkatapos ay mas orange pa. Sinusundan ng dilaw at berde sa isang perpektong chromatic scale. Napakagaling nito, Miguel, sabi ko. Hindi siya tumingin sa akin, subalit nagpatuloy sa kanyang maingat na trabaho. Noon ko nagsimulang maintindihan na ang aking apo ay hindi mas mababa kaysa sa ibang mga bata. Iba lang ang paraan niya ng pagtanggap sa mundo, at ang pagkakaibang iyon ay maaaring maging pambihira. Noong Noche Buena ng unang taon na yon, sa wakas ay nakausap ko si Lorna sa telepono. Kailan mo siya babalikan, anak? Kailangan ka niya. Hindi ko na kaya, ma. Ang boses niya ay tila pagod, malayo. Sinubukan ko. Sumpa ko, sinubukan ko, pero hindi ko talaga kaya. Sa iyo na siya. Naging tahimik ang linya. Sinubukan kong tumawag ulit, subalit block na niya ang numero ko. Nanatili akong nakatayo sa kusina, ang mga Christmas cookie ay nasusunog sa hurno, at ang luha ay dumadaloy sa aking mukha. Lumabas si Miguel sa pintuan, pinagmamasdan ako. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya talaga ang aking mga mata sa loob ng isang saglit na sandali. Pagkatapos, nagpunta siya sa refrigerator, kinuha ang kanyang asul na baso at dinala ito sa akin, inilagay sa sahig sa tabi ko. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Kaming dalawa lang ang magkasama sa mundo at gagawin ko ang lahat upang protektahan siya. Ang mga sumunod na taon ay puro pag-aangkop. Pinanatili kong constant ang lahat para kay Miguel. Parehong oras, parehong rutina, parehong daan papunta sa paaralan. Kapag nananatili ang stability, kaya niyang gumana. Hindi man siya laging masaya, subalit stable. Noong siya ay 6, nagkaroon siya ng obsesyon sa mga numero. Kukunin niya ang kalendaryo ko at tititigan ang mga petsa sa loob ng ilang oras. Pagkatapos, nagsimula siyang magsulat ng mga sequence ng numero sa maliliit na notebook, mga pattern na siya lang ang nakakaintindi. Tinanong ko ang therapist kung dapat ba akong mag-alala. Ina-analyze niya ang mundo, paliwanag ni Dr. Santos. Iyon ang nagpaparamdam sa kanya na ligtas, hayaan niyo siyang gawin. Noong 7 taong gulang si Miguel, sinabi niya ang kanyang unang buong pangungusap sa akin. Nasa kusina kami. Naghahanda ako ng almusal, laging itlog at toast na walang magkakadikit sa plato. Tumingin siya mula sa kanyang notebook at nagtanong, "Bakit umalis si Mama?" Muntik nang mahulog ang spatula sa akin. 3 taon ng katahimikan, paminsan-minsang isolated words. At ngayon ito, isang kumpletong tanong, direkta. Sabi niya, hindi niya kaya ang sitwasyon. Sagot ko ng tapat, na masakit ang puso. Tumango siya ng isang beses, nagsulat ng isang bagay sa kanyang notebook at muling nag-focus sa pahina. Wala siyang ipinakitang lungkot o galit, tanging pagtanggap. Tinapos ko ang paghahanda ng kape, inilagay ang plato sa harap niya at nagpunta sa banyo para umiyak kung saan hindi niya ako makikita. Nang maging 8 taong gulang si Miguel, hinarap namin ang aming unang malaking hadlang sa paaralan. Tinawag ako ni Principal Gomez para sa isang pulong. Ginang Maria Elena, kailangan nating pag-usapan ang placement ni Miguel. Naniniwala si Guro Teresa na mas maaasikaso siya sa aming special resource room. Bakit? Sinusunod niya naman ang content, tanong ko. Hindi tungkol sa pag-aaral, kundi sa ugali. Hindi siya nakikilahok sa mga group activities, hindi nagko-contact sa mata. Kahapon, tinakpan niya ang kanyang tainga sa oras ng music class dahil masyadong maingay.
May auditory sensitivity siya, Ginoong Gomez. Bahagi iyan ng autismo. Naiintindihan namin, subalit may program kami na ginawa para sa mga batang tulad ni Miguel. Hindi na magiging stressful ito para sa lahat. Less stressful para sa guro. Iyon ang ibig mong sabihin? Ang boses ko ay mas matigas kaysa sa inaasahan, subalit hindi ako uurong. Gusto ko ng IEP, Individualized Education Program, meeting. Pag-usapan natin ang mga adaptations, hindi segregation. Ang pulong ay ginanap noong sumunod na linggo. Dumating ako na handa, may makapal na folder. Bawat report card, bawat therapy report, bawat assessment na nagpapatunay na si Miguel ay above average sa math at pagbabasa. Ang problema ay hindi kailanman ang kanyang kakayahang matuto, kundi ang paraan ng kanyang pag-aaral. Naiintindihan namin na gusto niyo si Miguel sa isang regular class, sabi ng curriculum coordinator. Subalit kailangan nating isaalang-alang ang mga pangangailangan ng lahat ng estudyante. Ang kailangan ni Miguel ay tamang adaptations, noise-canceling headphones sa oras ng maingay na activities, karagdagang oras para sa transitions, isang tahimik na lugar kung siya ay overwhelmed. Iyan ang inclusion, hindi removal. Pagkatapos ng 2 oras ng pagtatalo, nakuha ko ang gusto ko, isang IEP na may adaptations, nang walang paglilipat sa special room. Umuwi kaming pagod. Habang inaayos ko ang mga dokumento ng pulong sa isang binder, tahimik na lumapit si Miguel. Ano ang ginagawa mo? Tanong niya. Inaayos ang mga dokumento upang matiyak na hindi makakalimutan ng paaralan ang kaya mong gawin. Pinagmasdan niya ang aking sistema sa loob ng ilang minuto. Pwede ba akong tumulong? Tiningnan ko siya ng nagulat. Oo naman. Nagtrabaho kami ng magkasama sa loob ng 1 oras. Inayos niya ang aking sistema, gumawa ng mga kategorya at subcategories na hinding-hindi ko naisip. Lahat ay perpektong lohikal. Pinagmasdan ko ang kanyang maliliit na kamay na gumagalaw ng may precision, lubos na concentrated. Naiintindihan niya ang mga pattern at organization sa antas na hinding-hindi ko maaabot. Nang magdeno taong gulang si Miguel, nagmungkahi ang speech therapist ng isang tablet upang makatulong sa komunikasyon, isang bagay para sa panahong mahirap magsalita. Nag-ipon ako sa loob ng ilang buwan at bumili ng isa para sa kanyang kaarawan. Natuklasan niya ang lahat ng functionalities sa isang araw. Sa loob ng 1 linggo, nag-download siya ng scanning app at nagsimulang kunan ng litrato ang bawat pahina ng kanyang mga notebook, gumawa ng mga digital copies. Bakit mo ginagawa yan? Tanong ko. Para hindi mawala, sagot niya nang simple nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Sa panahong ito nagsimula siyang mapansin ang mga pattern kahit saan. Kami ay nasa kotse at magkokomento siya. Ang traffic light sa isang pangunahing kalsada ay 40 segundo na mas matagal kaysa sa iba. Sa supermarket, ituturo niya ang mga pagkakamali sa resibo. Ang mga mansanas ay 3 sentimos na mas mataas kaysa sa presyo sa shelf. Palagi siyang tama. Isang hapon, pagkatapos ng pulong kay Principal Gomez, kung saan ngumiti siya ng malapad habang pinag-uusapan ang kamanghamanghang pag-unlad ni Miguel, sinabi ng aking apo sa kotse, "Hindi niya ako gusto." Ano? Hindi anak, nagiging magalang lang siya. Mali ang galaw ng kanyang mukha. Ang ngiti ay hindi tumutugma sa kanyang mga mata. Tiningnan ko si Miguel nang nagulat. Paano? Kapag ngumingiti talaga ang mga tao, nagkokontrak ang mga kalamnan sa paligid ng mga mata. Ang kanya ay hindi. Nagpapanggap siya. Nagmaneho ako ng tahimik. Napagtanto ko na ang aking 10 taong gulang na apo ay nakakabasa ng mukha ng mas mahusay kaysa sa akin. Nang mag-11 taong gulang siya, nakatanggap kami ng tawag mula sa math teacher niya. Ginang Maria Elena, inistorbo ni Miguel ang aking klase ngayon. Tumayo siya at tinama ako sa harap ng lahat ng estudyante. Sumikip ang sikmura ko. Tama ba siya? Tahimik sa kabilang linya. Hindi iyon ang punto. Iyon mismo ang punto. Tama ba siya tungkol sa math problem? Oo, subalit ikinahiya niya ako. Kailangan niyang maintindihan na may oras at lugar. 11 taong gulang siya, ma'am. Nakikita niya ang isang pagkakamali. Tinatama niya iyon.
Ganyan gumagana ang kanyang utak. Nang gabing iyon, habang nakaupo kami sa hapagkainan, tinanong ako ni Miguel ng isang tanong na sumira sa aking puso. Bakit gusto nilang maging iba ako? Inihinto ko ang aking fork. Anong ibig mong sabihin? Ang mga guro, ang ibang mga bata, lahat sila ay gusto akong kumilos na hindi ako. Wala akong magandang sagot. Gusto ko siyang protektahan, subalit ayoko ring magsinungaling. Dahil natatakot sila sa mga taong nakakakita nang higit pa sa kanila, sagot ko sa wakas. Pinag-isipan niya iyon, tumango ng isang beses at bumalik sa pagkain. Ganoon lang kasimple. Subalit ang tanong na iyon ay nanatili sa akin, nagpapahirap sa akin sa mga gabing hindi ako makatulog. Paano palalakihin ang isang pambihirang bata sa mundo na nagdiriwang ng ordinaryo? Ang malaking pagbabago sa buhay ni Miguel ay nagsimula noong tag-araw nang mag-12 taong gulang siya. Nakita ko siya sa mesa ng kusina, nakayuko sa lumang laptop na ginamit ko sa paghahanda ng aking mga klase bago ako nagretiro. Ang screen ay nagpapakita ng mga linya ng teksto na tila hieroglyphics sa akin. Anong ginagawa mo? Tanong ko. Nag-aaral ng Python, sagot niya nang hindi tumitingala. Ano? Isang programming language. Sinusundan ko ang isang online tutorial. Tiningnan ko ang kanyang balikat. Nagpapakita ang screen ng mga tagubilin tungkol sa variables, functions at loops. Walang kabuluhan sa akin. Para ba ito sa paaralan? Hindi, gusto ko lang matuto. Hinayaan ko siya. Sa paglipas ng mga taon, natutunan ko na ang pinakamahusay ay hayaan si Miguel na sundin ang kanyang mga interes. Buong tag-araw siya sa laptop na yon, habang ang ibang mga bata ay nasa swimming pool o naglalaro ng soccer. Dinadala ko sa kanya ang mga snacks na kinakain niya nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Ang kanyang asul na baso ay nananatili sa tabi ng computer, kalahating puno ng tubig na nakakalimutan niyang inumin. Noong Agosto, nagsimula siyang ipakita sa akin ang maliliit na program na ginawa niya. Ito ay nag-uuri ng mga file ayon sa petsa, paliwanag niya. Ito ay naghahanap ng mga duplicate. Ito ay nagve-verify kung binago ang isang file. Ang galing niyan, Miguel. Tumango lang siya at bumalik sa pagtatype. Noong Setyembre, ginamit ko ang aking ipon upang bilhan siya ng bagong computer. Isang totoong computer, hindi isang lumang laptop na tumatagal ng 5 minuto bago magbukas. Pagbalik mula sa electronics store, tinanong ng nagbebenta kung para saan gagamitin ni Miguel ang computer. Programming, sagot ng aking apo. Ilang taon ka na? 12. Ngumiti ang lalaki. Magandang edad yan para magsimula. Malayo ang mararating mo. Hindi sumagot si Miguel, hinintay lang akong tapusin ang pagbabayad. Sa bahay, ininstall niya ang bagong computer sa kanyang silid at pinangakuan ko siyang lalabas pa rin para sa pagkain at matutulog sa makatwirang oras. Pumayag siya, subalit napagtanto ko na ang kanyang isip ay bumalik na sa mundong iyon ng mga code na hindi ko kayang pasukin. Isang gabi ng Oktubre, tinawag niya ako sa kanyang silid. Gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Umupo ako sa gilid ng kama. Nagbukas siya ng isang program sa screen. Ano ito? Tanong ko. Panoorin mo. Nagbukas siya ng isang simpleng text document na may ilang pangungusap. Pagkatapos, pinaandar niya ang program. Isang mahabang sequence ng mga numero ang lumabas sa screen. Iyan ang digital signature ng dokumento, paliwanag niya. Parang fingerprint. Tama, sagot ko nang hindi masyadong naintindihan. Nagbukas siya ulit ng dokumento, binago ang isang salita, nag-save, at pinaandar ulit ang program. Muling lumabas ang magkakaibang numero. Tingnan mo, nagbago ang signature. Ibig sabihin, binago ang dokumento. So, maaari mong sabihin kung may nag-edit ng isang bagay? Oo, at kailan at kung ilang beses? Tiningnan niya ako. Nagkaroon ng maikling eye contact. Sa ganitong paraan, mananatiling totoo ang mga bagay. Naisip ko ang lahat ng mga school meeting na iyon, ang lahat ng pagkakataon na sinabi ng mga administrator ang isang bagay at pagkatapos ay umangking iba ang sinabi, ang lahat ng pagkakataong ninais kong magkaroon ng patunay. Napakatalino niyan, Miguel. Bumalik siya sa screen.
Pagkilala lang ito ng pattern, digital sa halip na pisikal, na para bang hindi iyon pambihira. Noong sumunod na taon, nang si Miguel ay 13 taong gulang, lumawak ang proyekto. Gusto kong i-digitalize ang lahat ng folder mo, sabi niya sa oras ng almusal. Ang mga notes mula sa school meetings, lahat. Bakit? Gusto ko ang lahat sa sistema. Anong sistema? Ang ginagawa ko para walang mawala o mabago. Nag-ukol kami ng mga linggo sa pag-scan ng mga dokumento. Kinuha ko ang mga folder at ni-digitalize ni Miguel ang bawat pahina. Mga notes ng IEP meeting noong 2017, mga therapy evaluation noong 2015, report cards, progress reports, bawat piraso ng papel na nagsasalaysay ng kanyang kwento. Ano ang idinadagdag mo sa mga file na iyon? Tanong ko isang beses. Pinagmamasdan siyang nagtatrabaho sa computer pagkatapos ng digitalization. Mga timestamp, verification codes, hash values, paliwanag niya. Ang bawat dokumento ay nakakonekta sa nauna at sumusunod, parang isang kadena. Kung sinubukan ng isang tao na baguhin ang isang link, ang buong kadena ay mapuputol. Bakit babaguhin ng isang tao ang mga dokumento? Tiningnan niya ako. Bakit sinubukan ni Principal Gomez na ilipat ako nung 8 taong gulang ako? Tama. Kaya, pinoprotektahan nito ang katotohanan. Oo. Pinagmasdan ko siyang nagtatrabaho, ang batang ito na hindi nagsasalita noong 4 na taong gulang, na sumisigaw sa ingay ng vacuum cleaner, na hindi makatingin sa mataninuman. Ngayon, gumagawa siya ng isang bagay na halos hindi ko maintindihan. Isang bagay na makapangyarihan. Ipinagmamalaki kita, sabi ko. Tumango siya ng isang beses at nagpatuloy sa digitalization. Nang mag-14 taong gulang si Miguel, tinanong niya ako kung may naisalba ba akong anumang bagay mula noong dumating siya upang manirahan sa akin. Tulad ng ano? Mga resibo, kalendaryo, bank statements, anumang bagay mula 2012. Bakit mo kailangan iyon? Gusto ko lang makita. Dinala ko siya sa garahe at ipinakita ang mga kahon na hindi ko kailanman itinapon. Lumang tax records, utility bills, bank statements mula sa nakaraang dekada, mga kalendaryo kung saan ako nagsusulat ng mga appointments. Itinago mo ang lahat ng ito? Tanong niya nang nagulat. Naging guro ako sa loob ng 32 taon, itinatago namin ang lahat. Nagsimula siyang maghalungkat sa mga kahon, natagpuan ang kalendaryo ko noong 2012 at pinadaan ang daliri sa mga petsa ng Oktubre, ang buwan na dumating siya. Bakit mo kailangan iyon? Pilit kong tanong. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyari, hindi kung ano ang sinasabi ng mga tao na nangyari. Sumikip ang dibdib ko. Pinoproseso niya ang pag-abandona, ang mga tao na walang Lorna, ang mga tanong na walang sagot. Pwede nating iskan ang lahat, inalok ko, kahit ano ang kailangan mo. Dinala namin ang mga kahon sa loob at inukol ang sumunod na buwan sa pag-digitalize ng mga resibo ng pamimili, bank statements na nagpapatunay na wala akong natanggap na pera mula kay Lorna, mga phone bill na nagpapakita na hindi siya kailanman tumawag, mga kalendaryo na nagdodokumento ng aming rutina. Bakit supermarket receipts? Tanong ko isang beses. May mga petsa ang mga iyon. Nagpapakita kung nasaan tayo, kung ano ang binili natin. Sila ay evidence. Ebidensya ng ano? Ng kung ano ang nangyari, ng kung ano ang totoo. Noong taong iyon, nagsimulang magpuyat si Miguel. Natutulog ako ng 10:00 at naririnig ko ang keyboard na nagkiklik sa kabilang dingding. Sa hating gabi, babangon ako, maghahanda ng sandwich o prutas at iiwan sa tabi ng computer nang walang sinasabi. Salamat. Bulong niya nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Paminsan-minsan, gigising ako ng 2:00 o 3:00 ng umaga at makikita ang ilaw sa ilalim ng pinto. Miguel, kailangan mong matulog, sasabihin ko. Malapit na akong matapos. Hindi siya kailanman malapit na matapos. Isang gabi, nagdala ako ng tsaa kay Miguel ng 1:00 ng umaga. Malamig ang kanyang silid. 3 monitor na ngayon ang nagpapakita ng iba't ibang screen ng code, dokumento at data. Anong ginagawa mo? Tanong ko. Huminto siya at humarap sa akin.
Isang bagay na makakatulong sa mga tao na malaman kung ano ang totoo at kung ano ang mali. Kung ano talaga ang nangyari laban sa inaangkin ng isang tao na nangyari. Napakahalaga niyan sa'yo. Oo. Dahil sa mama mo? Nag-alinlangan siya. Dahil nagsisinungaling ang mga tao at minsan kailangan mo ng patunay. Hinagkan ko ang tuktok ng kanyang ulo. Kailangan na niyang magpagupit ng buhok. Huwag kang magpuyat buong gabi, paalala ko. Hindi ko gagawin. Pero ginawa niya. Nakikita ko siyang tulog sa mesa ilang umaga. Ang ulo ay nakasandal sa kanyang mga bisig at ang mga monitor ay nakabukas pa rin. Tatakpan ko siya ng kumot at maghahanda ng almusal. Pagkatapos ng isang oras, magigising siya at pupunta sa kusina na parang walang nangyari. Ipinagmamalaki ko siya. Ipinagmamalaki ko ang kanyang dedikasyon, ang kanyang katalinuhan, ang kanyang determinasyon na gumawa ng isang bagay na makabuluhan. Hindi ko lang naintindihan kung para saan ang lahat ng iyon. Akala ko, pinoproseso niya ang nakaraan, ang pag-abandona. Hindi ko alam na gumagawa pala siya ng baluti para sa hinaharap. Si Miguel ay 15 taong gulang nang matapos ang kanyang proyekto. Marso 2023 iyon, at ang mundo ay sa wakas ay bumabalik na sa normal pagkatapos ng pandemya. Halos hindi niya napansin ang pagkakaiba noong lockdown. Nabubuhay na siya ng higit sa kanyang silid kasama ang kanyang mga computer. Gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay, sabi niya isang hapon ng linggo. Sinundan ko siya sa silid. 3 monitor ang nagpapakita ng iba't ibang interface. Nagbukas siya ng isang program na may malinis at simpleng disenyo. Walang sophisticated, tanging mga kahon, pindutan at teksto. Ito na, sabi niya, ang verification system. Anong ginagawa nito, Miguel? Nag-click siya sa mga screen na nagpapakita ng mga feature na halos hindi ko maintindihan. Ina-analyze nito ang mga dokumento, tinitingnan kung binago ang mga iyon, kung kailan ginawa, kung ang mga signature ay tumutugma sa iba pang kilalang samples. Nakakakita ito ng mga falsification. Pinagmasdan ko ang program na pinaandar ang isang sample document. Lumabas ang mga numero, charts, at analysis results. Kaya, kung may nag-falsify ng isang dokumento, kaya nito? Oo, ang metadata, ang mga digital fingerprints, ang mga patterns. Nakikita nito ang hindi nakikita ng mga tao. Ang galing niyan, Miguel. Kanino mo ibebenta iyan? Mga security company, fraud prevention, sinuman na kailangang mag-verify ng authenticity ng mga dokumento. Sinabi niya yon ng napaka-practical, napaka-casual, na parang obvious. Ang aking 15 taong gulang na apo ay nagpaplano na magbenta ng software sa mga kumpanya. Alam mo kung paano gawin iyan? Nag-research ako. Siyempre, nag-research siya. Nagsimulang makipag-ugnayan si Miguel sa mga kumpanya noong sumunod na buwan. Tinulungan ko siyang ayusin ang kanyang mga email, bagaman ang kanyang diretsang pagsulat ay mas malinaw kaysa sa karamihan ng mga corporate communications na nakita ko. Ang unang benta ay nangyari noong Mayo. Isang maliit na security company ang bumili ng lisensya sa halagang ₱1.5 milyon. Mas mababa iyan kaysa sa nararapat, komento niya nang ipakita niya sa akin ang numero sa screen. Pero proof of concept yan. May reference customer na ako ngayon. Tama siya. Nang kumalat ang balita na gumagana ang kanyang sistema, gusto ng ibang mga kumpanya ng demonstrations. Nakikilahok si Miguel sa mga teleconference sa kanyang silid, gamit ang parehong kalmado at direktang boses na alam ko nagpapaliwanag ng mga technical concepts nang hindi pinapasimple ang mga ito. Pinakinggan ko siya mula sa pasilyo, na mangha. Inihahambing ng algorithm ang hash values sa maraming layer ng verification, sabi niya, at sa kung paanong paraan naintindihan ng mga businessman sa kabilang linya o nagkunwari silang naintindihan. Noong Agosto 2023, mayroon na siyang 5 customer pa at sapat na pera sa account para bayaran ang buong kolehiyo. Noong Oktubre, nagsimulang dumating ang malalaking alok. Gusto ng mga technology company ng exclusive rights. Gusto ng mga fraud prevention company na ilisensya ang serbisyo para sa lahat ng kanilang operasyon. Ang mga numero ay tumalon mula sa tens patungo sa hundreds of thousands, pagkatapos ay sa milyon. Kailangan ko ng tulong, sabi ni Miguel noong Nobyembre.
Hindi ko alam kung paano i-evaluate ang mga kontratang ito. Nakahanap ako ng isang corporate lawyer sa pamamagitan ng isang retired na dating kasamahan sa trabaho. Si Attorney Rafael Reyes ay specialized sa intellectual property at software licensing. Dumating siya sa aming bahay isang umaga ng Sabado at nagpakita ng 3 magkakaibang contract proposal. Lahat ng ito ay malaki, sabi niya, nakatingin kay Miguel. Gumawa ka ng isang bagay na napakahalaga, tumango si Miguel. Ano ang pinakamahusay? Ipinakita ni Rafael ang mga opsyon, mga licensing agreement na magbabayad sa paglipas ng panahon, mga acquisition offer na bibili ng software ng cash. Nakinig si Miguel at nagtanong ng mga tiyak na tanong tungkol sa mga term, conditions at rights. Gusto kong ibenta ang lahat, sabi niya sa wakas. Ayoko nang humawak ng licensing, support o updates. Ibebenta ko lang at tapos na. Tila nagulat si Rafael. Sigurado ka, maaaring mas malaki ang kita ng licensing sa pangmatagalan. May non-compete clause sa acquisition, sabi ni Miguel. Kung ibebenta ko, hindi ako makakagawa ng katunggaling verification software sa loob ng 15 taon. Standard iyan, kumpirma ni Rafael. Naiinis ka ba? Hindi, sawa na ako sa ganong uri ng software. Tiningnan ko siya ng nagulat. Nagsalita siya ng may labis na conviction na para bang nakaplano na niya ang susunod na hakbang. Ipinagbili ni Miguel ang software noong Disyembre sa halagang 330 milyon. Hindi ko maiproseso ang numerong iyon. Nagtrabaho ako ng 32 taon bilang guro at kumita siguro ng 1/10 ng halagang iyon bago ang buwis. Nalaman ng lokal na pahayagan sa kung paanong paraan. Gusto nilang gumawa ng feature story tungkol sa autistic teenager na nakagawa ng revolusyonaryong security software. Ayoko na guluhin ang aming privacy o gawing inspirational material si Miguel, subalit pumayag siya sa interview. Ang reporter, isang babaeng nagngangalang Sofia, ay dumating isang Huwebes, umupo sa aming sala at nagtanong kung pwede siyang mag-film habang nagtatrabaho si Miguel sa computer. Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang ginagawa ng software mo? Tanong niya. Tinitingnan nito ang authenticity ng mga dokumento sa pamamagitan ng pattern recognition at metadata analysis, paliwanag ni Miguel, na nakatingin ng direkta sa kamera. Nakakakita ito ng mga falsification na hindi napapansin ng mga tao. Ano ang nag-udyok sa iyo na gawin ito? Nagsisinungaling ang mga tao, subalit simpleng sumagot si Miguel. Gusto kong malaman kung ano ang totoo. Nagsisinungaling ang mga tao. Ang mga dokumento ay hindi, kung alam mong basahin ang mga iyon ng tama. Ngumiti si Sofia. Napakatalino niyan. May plano ka ba para sa pera? Wala pa. Ang interview ay tumagal lamang ng 20 minuto. Ang mga sagot ni Miguel ay maikli, paktwal, hindi ang emosyonal na kwento na malinaw na hinahanap niya. Ipinakita ang segment sa Nightly News noong Biyernes. Local teen creates revolutionary security software. Gumamit sila siguro ng 2 minuto ng interview, nagdagdag ng dramatikong musika, at ipinakita si Miguel sa kanyang computer, concentrated at matalino. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ko nang matapos ang segment. Mabuti. Sa mga sumunod na araw, napansin ko ang isang kakaiba. Hindi nagdiriwang si Miguel, hindi siya excited tungkol sa pera, atensyon o mga posibilidad sa hinaharap. Naghihintay lang siya, nagmamasid. Paminsan-minsan nahuhuli ko siyang nakatingin sa bintana o nakaupo sa mesa ng kusina kasama ang kanyang asul na baso nang hindi umiinom. Hawak lang iyon. Ayos ka lang? Tanong ko. Oo, subalit hindi siya ayos. May tensyon na hindi ko matukoy. Eksaktong 2 linggo matapos lumabas ang feature, tumunog ang doorbell isang hapon ng Martes. Wala akong inaasahan. Si Miguel ay nasa kanyang silid. Binuksan ko ang pinto at natigilan. Isang babae na may mamahaling beige suit, perpektong ayos ang buhok, isang lalaki sa tabi niya na may madilim na suit na may hawak na leather portfolio. Ngumiti ang babae. Hindi umabot ang ngiti sa kanyang mga mata. Hello, ma. Sumikip ang sikmura ko. Nanlamig ang aking mga kamay. Mukhang mas matanda si Lorna, 11 na taon na mas matanda. May mga linya sa paligid ng bibig, tensyon sa panga, subalit siya iyon. Miguel, sabi niya,
Sumilip sa aking balikat papasok sa bahay. Hindi ako makagalaw, hindi ako makapagsalita, nakalimutan ng aking katawan kung paano. Ako si Attorney Hector Gonzales, sabi ng lalaki. Abogado ni Ginang Lorna Perez. Gusto naming makipag-usap sa inyo tungkol sa sitwasyon ni Miguel. Ang sitwasyon niya? Nagawa kong ibulong. Tumigas ang ngiti ni Lorna. Pwede ba kaming pumasok? Mahalaga ito. Dapat ay sinabi kong hindi. Dapat ay isinara ko ang pinto, subalit natigilan ako. Lumabas si Miguel sa likod ko sa pasilyo. Tiningnan niya si Lorna. Ang mukha niya ay walang anumang ekspresyon. Walang sorpresa, walang emosyon, wala. Pinagmamasdan niya lang siya tulad ng pagmamasid niya sa mga traffic pattern o mga pagkakamali sa presyo sa supermarket. Analytical, kalkulado. Pasok po, sabi niya. Automatikong gumalaw ang mga binti ko. Umalis ako. Pumasok sila sa aking bahay, si Lorna at ang kanyang abogado, at nakaramdam ako ng pagduduwal. Umupo kami sa mesa ng kusina, ang parehong mesa kung saan kami nag-aalmusal ni Miguel araw-araw, kung saan namin inaayos ang mga dokumento ng paaralan, kung saan namin pinaplano ang kanyang hinaharap. Ngayon, nakaupo si Lorna doon, nakakrus ang mga kamay sa mesa habang binuksan ng kanyang abogado ang portfolio. Ginang Maria Elena, nandito kami upang pag-usapan ng custody at financial guardianship, sabi niya, propesyonal at kalmado. Ang aking client na si Lorna Perez ay nanatili sa parental rights ni Miguel at nagnanais na bawiin ang active custody. Custody? Biglang nawala ang boses ko. Tumpak, sabi ni Gonzales. Menor de edad pa rin siya at hindi formal na kinansela ng aking client ang parental rights. Patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng naaangkop na channel, nagbigay ng financial support at nakilahok sa mahahalagang desisyon. Kasalanan yan, sabi ko, nanginginig. Wala siyang balita sa loob ng 11 taon. Nagsalita si Lorna noon na may malambot na boses, malungkot na mata na tila si nanay. Ma, alam kong napakahusay ng ginawa mo sa pagpapalaki kay Miguel, subalit kailangan niya ang kanyang ina ngayon. Lalo na sa pera at atensyon, kailangan niya ng gabay. May gabay siya. Kinuha ni Gonzales ang ilang papel, mga dokumentong may mga opisyal na selyo at signature. Ang mga ito ay nagpapatunay na pinanatili ni Ginang Perez ang legal na parental rights. Dinokumento niya ang kanyang financial support at komunikasyon sa loob ng mga taon. May karapatan siya sa custody at, dahil minor de edad pa si Miguel, sa pangangasiwa ng kanyang mga asset hanggang sa siya ay maging legal age. Sinuri ko ang mga dokumento. Mukhang totoo, propesyonal. Peke ang mga iyan, sabi ko. Sila ay duly authenticated at registered. Kalmadong sinagot ni Gonzales, maliban kung mapapatunayan ninyo ang kabaligtaran. Tiningnan ko si Miguel. Pinagmamasdan niya si Lorna, ang mukha ay wala pa ring ekspresyon, subalit may kumikinang sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi ko matukoy. Miguel, sabi ko nang mahina, anong gagawin natin? Tiningnan niya ako sa loob ng isang segundo, pagkatapos ay bumalik sa pagtingin kay Lorna. Dapat tayong kumuha ng abogado, sabi niya ng simple. Nakahanap ako kay Attorney Elena de Leon sa pamamagitan ng isang retired na kasamahan. Isang family lawyer na may 18 taon ng karanasan. Pumunta siya sa aming bahay 3 araw pagkatapos ng pagdating ni Lorna. Dinala ko ang lahat ng folder na itinago ko. Mga taon ng school records, therapy certificates, medical consultations, lahat ng papel na nagpapatunay na pinalaki ko si Miguel nang mag-isa. Nanginginig ang aking mga kamay habang inilalagay ko ang mga iyon sa mesa ng kusina. Tahimik na umupo si Miguel sa silya sa tabi ko, nagmamasid, laging nagmamasid. Ipinakalat ni Elena ang mga dokumento ni Lorna sa mesa, ang mga ipinakita ni Gonzales. Inaral niya ang mga iyon ng higit sa 1 oras, binasa ang bawat pahina, sinuri ang mga signature, sinuri ang mga selyo. Sa wakas, tumingala siya. Sinabi sa akin ng kanyang mukha ang lahat bago siya nagsalita. Mukhang legitimate ang mga iyan, maingat niyang sabi. Pero peke ang mga iyan, pilit kong sabi. Hindi niya siya nakita sa loob ng 11 taon. Naniniwala ako sa inyo, subalit mayroon ba kayong konkretong patunay na ang mga dokumentong iyon ay falsified? Kinuha ko ang aking mga folder. Mayroon ako ng lahat,
Lahat ng school meetings, lahat ng medical consultations, lahat ng therapy sessions. Tiningnan ni Elena ang mga iyon at dahan-dahang tumango. Ito ay napakahusay na documentation. Nagpapatunay ito na kayo ang pangunahing caregiver, subalit Ginang Maria Elena, nang walang patunay na peke ang mga dokumento niya, maaaring magpasya ang isang judge na pabor sa kanya. Bakit? Iniwan niya siya. Dahil hindi niya formal na binawi ang parental rights. Walang court record ng paglilipat ng custody. Informally kayong tinanggap ng mga paaralan at doktor. Nag-alinlangan siya. Naka-file na ba kayo ng formal na guardianship? Naging malamig ang silid. Akala ko hindi na kailangan. Iniwan niya siya. Alam ko, subalit legal, nang walang documentation ng pag-abandon ng iyon, nang hindi niya pinirmahan ang pagbigay ng rights, siya pa rin ang kanyang ina sa papel. Ang boses ni Elena ay magiliw, subalit matatag. Ang kanyang abogado ay magtatatag na ang isang informal agreement ay hindi nag-aalis ng parental rights. Kaya, maaari niya lang siyang kunin? Hindi niya sinusubukang kumuha ng physical custody. 15 taong gulang siya. Bihirang pilitin ng mga court ang mga teenager na lumipat. Ang gusto niya ay ang financial guardianship, ang kontrol sa kanyang mga asset hanggang sa siya ay mag-18 taong gulang. 330 milyon. Iyon ang tungkol dito. Maaari ba nating labanan ito? Tanong ko, desperado. Oo, subalit kailangan ninyong maintindihan. Ang kaso niya ay mukhang malakas. May documentation siya, isang convincing narrative tungkol sa pagpapanatili ng involvement sa malayo. Maliban kung mapapatunayan natin na ang mga dokumentong iyon ay fraudulent, matatalo tayo. Tiningnan ko si Miguel. Nakaupo siyang perpektong walang galaw, nakakrus ang mga kamay sa mesa, walang ekspresyon ang mukha. Miguel, naiintindihan mo ba kung ano ang nangyayari? Oo. Natatakot ka ba? Nag-isip siya ng sandali. Hindi. Paano siya hindi natatakot? Ako ay takot na takot. Ipinaliwanag ni Elena ang mga susunod na hakbang, affidavits, discovery, mga petsa ng pagdinig. Aabutin ng mga linggo, marahil mga buwan. Sa lahat ng oras na iyon, ang pag-aangkin ni Lorna ay babaybayan kami. Pagkatapos niyang umalis, umupo ako sa mesa ng kusina at gumuho. Mawawala ka sa amin, sabi ko sa gitna ng luha. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng 11 taon, matatalo kami. Tumayo si Miguel. Walang sinabing anuman, nagpunta lang sa kanyang silid at isinara ang pinto. Gusto kong sabihin niya na magiging maayos ang lahat, na magpakita siya ng anumang emosyon, anumang takot, anumang bagay, subalit iniwan niya lang akong umiiyak doon. Umiyak ako ng mag-isa sa mesa sa loob ng 1 oras. Nagsimula ang mga affidavits 2 linggo pagkatapos. Si Lorna ang nauna. Nakaupo siya sa conference room ng opisina ng kanyang abogado. Perpektong ayos, walang bahid ang buhok, nakasuot ng cream-colored sweater na nagpapamukha sa kanya na parang isang ina. Nagtanong si Gonzales. Tumugon siya ng may aplom. Maaari mo bang ilarawan ang iyong involvement sa buhay ni Miguel sa huling 11 taon? Sinubukan kong panatilihin ang patuloy na pakikipag-ugnayan, sabi niya. Ang boses niya ay matatag, mainit, humihingi ng tawad. Binibisita ko siya buwan-buwan, tuwing posible. Nagpadala ako ng financial support sa pamamagitan ng bank transfers. Regular akong tumatawag upang tingnan ang kanyang pag-unlad. Bakit hindi ninyo kinuha ang physical custody? Naisip ko na mas mabuti para kay Miguel na magkaroon ng stability sa aking ina habang inaayos ko ang mga personal na hamon. Subalit hindi ako kailanman tumigil na maging ina niya. Hindi ako kailanman tumigil na mag-alala. Nagbigay siya ng mga tiyak na petsa na sinasabi niyang bumisita siya, eksaktong halaga na di umano'y ipinadala niya. Disyembre 2015, 1,500. Abril 2017, 30,000. Isang detalyadong financial record ng child support na hindi kailanman nangyari. Umupo ako, nakikinig, na nakabaon ang aking mga kuko sa aking mga palad. Ginang Perez, bakit kayo naghahanap ng custody agreement ngayon? Tanong ni Gonzales. Dahil si Miguel ay mayroong malaking estate na nangangailangan ng tamang pangangasiwa at papalapit na siya sa pagiging adult,
Gusto kong maging naroroon sa mahalagang transition na iyon upang gabayan siya at mabawi ang nawalang oras. Tiningnan niya ako habang sinasabi iyon. Malungkot na mata, ngiting nagsisisi. Gusto kong sumigaw, tawagin siyang sinungaling sa harap ng lahat, subalit nagbabala si Elena. Manatiling kalmado, huwag mag-react, hayaan mo siyang magkuwento. Pagkatapos ni Lorna, kinausap ako ni Elena ng pribado. Ang kanyang affidavit ay detalyado, consistent. Iyan ay napaka-convincing para sa mga judge. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Alam ko, subalit mapapatunayan ba ninyo? Hindi ko magawa. Ang affidavit ni Miguel ay pagkatapos ng 3 araw. Nagtanong si Gonzales tungkol sa kanyang pagkabata, tungkol sa mga alaala ng kanyang ina, tungkol sa involvement nito. Naaalala mo ba ang pagbisita ng iyong ina? Hindi ko naaalala ang mga tiyak na pagbisita. Naaalala mo ba ang mga tawag niya? Kailangan kong tingnan ang aking mga records. Kumusta naman ang financial support? Alam mo ba na nagpapadala siya ng pera? Hindi ko naaalala ang pagtanggap ng pera mula sa kanya. Tila nasisiyahan si Gonzales. Inakala niya na mahina ang memorya ni Miguel na nagpapatunay iyon sa kwento ni Lorna na kasangkot siya. Subalit hindi niya alam kung paano talaga gumagana si Miguel. Nagtanong din si Elena kay Miguel, "Maaari mo bang ilarawan ang iyong relasyon sa iyong lola? Inaalagaan niya ako, nagluluto, tumutulong sa paaralan, palagi siyang nandoon. Gusto mo bang manirahan sa kanya?" "Oo." "Gusto mo bang kontrolin ng iyong ina ang iyong pananalapi?" "Hindi." Maikli, diretsong sagot. Totoo. Subalit tila mahina ang mga ito laban sa detalyadong kasinungalingan ni Lorna. Pagkatapos ng affidavit, inihatid kami ni Elena pauwi. Mahusay siyang nakipag-usap, sabi niya. Subalit, Ginang Maria Elena, kailangan kong maging tapat. Nang walang patunay na peke ang mga dokumento ni Lorna, magiging mahirap ito. Gaano kahirap? Maaari ba tayong matalo? Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame, iniisip si Miguel na kinuha, si Lorna na kumukontrol sa kanyang pera, na magiging 18 taong gulang siya at sa wakas ay makakalaya. Subalit ang 2 taon na iyon ay tila isang walang hanggan. Nang 3:00 ng umaga, bumangon ako at nakita ang ilaw sa ilalim ng pinto ni Miguel. Binuksan ko iyon ng tahimik. Nasa computer siya. 3 monitor ang nagniningning. Mga linya ng code ang gumugulong sa isang screen. Ang mga dokumento at data ay pumupuno sa iba. "Miguel, 3:00 na ng umaga." Hindi siya lumingon. "Alam ko. Kailangan mong matulog. Bukas na ang pagdinig." Malapit na akong matapos. Tapusin ang ano? Nagpatuloy siya sa pagtatype. "Ang aking mga records." Lumapit ako. Nakita ko ang mga spreadsheet na may mga petsa, mga file na may mga pangalan. Nakilala ko ang mga bank statement, calendar entries, phone records. "Miguel, hindi ko alam kung anong gagawin." Pag-amin ko. Nanginginig ang boses ko. Hindi ko alam kung paano ito labanan. Huminto siya sa pagtatype. Hindi siya lumingon. "Sabihin mo lang ang totoo bukas," sabi niya ng mahina. "Iyon lang ang kailangan mong gawin." Hindi sapat ang katotohanan. May mga dokumento siya, may patunay siya. Pekeng patunay, subalit patunay. "Sabihin mo lang ang totoo," ulit niya. Gusto ko siyang kalugin upang maintindihan niya ang bigat ng sitwasyon, subalit nanatili siyang nakaupo doon, kalmado, concentrated, na tila walang kabuluhan ang pagkawala sa akin. Bumalik ako sa kama, hindi ako natulog. Nakahiga ako sa dilim, takot na takot. Nanatili si Miguel sa computer ng buong gabi. Narinig ko ang keyboard na nagkiklik hanggang sa madaling araw. Wala akong ideya kung ano ang ginagawa niya. Subalit alam ko na malapit ko na siyang mawala at wala akong magagawa. Dumating ang umaga, gusto ko man o hindi. Bumangon ako ng 6:00, naghanda ng almusal. Wala sa amin ang kumain. Lumabas si Miguel sa kanyang silid ng 7:00, naligo at nagsuot ng dress shirt na binili namin para sa pagdinig. Tila mas matanda siya kaysa sa kanyang 15 taong gulang, pagod, subalit kalmado. "Handa ka na ba?" tanong ko. "Oo." Nagmaneho kami papunta sa courthouse ng tahimik. Nanginginig ang aking mga kamay sa manibela.
Nakatingin si Miguel sa bintana. Sinalubong kami ni Elena sa hagdanan. Tandaan, manatiling kalmado. Hayaan niyo akong magsalita. Miguel, sagutin mo ang mga tanong ng direkta, subalit huwag magbigay ng impormasyon ng kusa. Tumango si Miguel. Ang hearing room ay mas maliit kaysa sa inaasahan ko. Madilim na mga panel ng kahoy, fluorescent lights, ang amoy ng lumang papel at panlinis. Nakaupo si Hukom Carmen Garcia sa bench, isang babaeng nasa 50s. Matalas ang tingin, nakatali ang kulay abong buhok. Nakaupo si Lorna sa harap na mesa kasama si Gonzales. Maayos ang damit, malambot na kulay, minimal ang alahas, nakalugay ang buhok. Mukha siyang nag-aalalang ina. Umupo kami sa aming mesa. Si Elena sa isang tabi, si Miguel sa kabilang tabi. Lahat ay tumayo, anunsyo ng bailiff. Nagsimula ang pagdinig. Tumayo si Gonzales at ipinakita ang kanyang kaso ng may aplom. Lorna Perez, isang dedicated na ina, ay nagpapanatili ng patuloy na involvement sa kabila ng mga personal na hamon. Ang documentary evidence ng parental rights ay hindi kailanman nawala. Nagbigay ng financial support, pinananatili ang regular na pakikipag-ugnayan. Inilatag niya ang mga dokumento sa exhibit table, ang mga papel ng custody, ang mga co-parenting agreement, ang mga financial records, lahat ay peke, lahat ay convincing. Maingat na sinuri ni Hukom Garcia ang mga ito nang walang pagmamadali. Pagkatapos, tiningnan niya si Lorna. Ginang Perez, maaari mo bang ilarawan ang iyong involvement sa buhay ni Miguel sa huling 11 na taon? Ang boses ni Lorna ay matatag at mapagmahal. Sinubukan kong panatilihin ang pakikipag-ugnayan hanggat maaari, Your Honor. Binibisita ko siya tuwing posible. Nagpadala ako ng pera upang makatulong sa kanyang mga pangangailangan. Regular akong tumawag upang tingnan ang kanyang pag-unlad. Bakit hindi ninyo pinanatili ang physical custody? Naisip ko na mas mabuti para kay Miguel na magkaroon ng stability sa aking ina habang inaayos ko ang mga personal na bagay. Subalit, hindi ko siya kailanman iniwan. Hindi ako kailanman tumigil na maging ina niya. Sinabi niya iyon nang may labis na conviction, labis na sinseridad. Gusto kong sumigaw. Nagtanong pa ang judge. Sinagot ni Lorna ang lahat. Disyembre 2016, binisita niya siya para sa kaarawan ni Miguel. Abril 2018, nagpadala siya ng 30,000 para sa therapy expenses. Mayo 2020, tumawag siya upang pag-usapan ang kanyang pag-unlad sa paaralan. Mga kasinungalingan, lahat ay kasinungalingan, subalit detalyado at consistent na kasinungalingan. Tila nag-iisip si Hukom Garcia. Salamat, Ginang Perez. Pagkatapos, turn ni Elena, ipinakita niya ang aking mga folder, mga taon ng school meetings, therapy records, medical consultations, lahat ng ebidensya na pinalaki ko si Miguel ng mag-isa. Subalit habang sinuri niya ang mga iyon, nakita ko ang ekspresyon ng judge. Simpatya, subalit pagdududa. Attorney de Leon, sabi ni Hukom Garcia, ang mga records na ito ay nagpapakita na si Ginang Maria Elena ang pangunahing caregiver. Subalit wala akong nakikitang formal na guardianship documentation, walang court order na naglilipat ng custody, walang legal na rescission ng parental rights. Sumikip ang dibdib ko. Your Honor, maingat na sabi ni Elena. Iniwan ni Lorna Perez si Miguel noong siya ay 4 na taong gulang. Ang aking client ay may documentation ng pangangalagang iyon, subalit nang walang signature ni Ginang Perez sa mga papel ng pagtatapos ng custody, nang walang legal na documentation, ang kanyang parental rights ay nananatiling buo, tinapos ng judge. Tila lumingon ang silid. Tiningnan ni Lorna si Gonzales at bahagyang ngumiti. Inakala niya na nanalo na siya. Ang puso ko ay kumakabog ng napakalakas, hindi ako makahinga. Tiningnan ko si Miguel sa tabi ko, desperado para sa isang bagay, anumang bagay. Ang mukha niya ay walang anumang ekspresyon, hindi mabasa. Yumuko ako at bumulong, nagsisinungaling siya. Kailangan nating pigilan siya. Bahagya niyang inikot ang kanyang ulo at bumulong pabalik, hayaan mo siyang magsalita. Ano? Hayaan mo siyang sabihin ang lahat ng gusto niya. Hindi ko naintindihan. Kami ay natatalo,
at gusto niya pang magpatuloy sa pagsasalita si Lorna. Tiningnan ni Hukom Garcia si Miguel. Hustisyang bata, gusto mo bang magsalita? Matagal na paghinto, nanatiling walang galaw si Miguel pagkatapos ay tumayo. Opo, Your Honor, may patunay po ako. Huminto ang puso ko. Anong patunay? Ibinigay ko na kay Elena ang lahat ng mayroon ako. Lumapit ka, sabi ni Hukom Garcia. Kinuha ni Miguel ang isang backpack na hindi ko napansin na dala niya. Naglakad siya patungo sa bench, kalmado, matatag, na para bang ginawa na niya ito ng daan-daang beses. Naglabas siya ng isang laptop. Maaari ko po bang ikonekta ito sa court monitor, Your Honor? Tila nagulat ang judge. Ano ang ipinapakita mo? Document authenticity verification at chronological evidence. Nagsalita siya ng malinaw, direkta, tulad ng laging ginagawa niya. Gumawa po ako ng isang sistema na tumitingin kung ang mga dokumento ay totoo o peke. Tumayo agad si Gonzales. Objection, Your Honor. Labis na irregular ito. Hindi kami naabisuhan tungkol sa ebidensyang ito. Ang inyong client ay nagpakita ng fraudulent documents 6 na linggo na ang nakakaraan, sabi ni Miguel, nakatingin sa abogado. Ipinapakita ko po ang analysis ng mga dokumentong iyon ngayon. Tiningnan ni Hukom Garcia si Miguel nang may pag-usisa. Magpatuloy, subalit mas mabuti kung may kaugnayan ito. Kinumpleto ni Miguel ang kanyang laptop. Lumiwanag ang monitor ng silid. Nagbukas muna siya ng mga dokumento ng custody ni Lorna, ang mga ipinakita ni Gonzales. Lumabas ang mga ito sa screen, opisyal ang tingin, may mga selyo at signature. Ang mga dokumentong ito ay sinasabing mula 2012 hanggang 2022, sabi ni Miguel. Subalit ipinapakita ng digital metadata na ginawa ang mga yon 6 na linggo na ang nakakaraan. Pagkatapos lang lumabas ang balita tungkol sa pagbenta ko ng software. Nag-click siya sa mga screen na nagpapakita ng mga petsa ng paggawa, file properties, edit history. Lahat ay may timestamp, lahat ay recent. Tumayo ulit si Gonzales. Objection, Your Honor, maaaring manipulated ang metadata. Hindi, sa kasong ito, kalmadong sabi ni Miguel. Ang signature verification ay nagpapakita ng karagdagang discrepancies. Binuksan niya ang kopya ko ng kanyang birth certificate na may signature ni Lorna noong 2008 at pagkatapos ay pinaandar ang isang program na nag-analyze ng mga signature sa mga dokumento ng custody. Lumabas ang mga numero, mga paghahambing, statistical analysis. Hindi tumutugma ang mga pressure pattern. Inconsistent ang letter formation. Iba ang spacing at slant. Ang mga signature na iyon ay falsified. Yumuko si Hukom Garcia. Paano mo nalaman iyan? Gumawa ako ng isang document verification system. Ina-analyze nito ang authenticity sa pamamagitan ng maraming algorithm. Iyon po ang ibinenta ko noong nakaraang buwan. 15 taong gulang ka, sabi ng judge nang hindi makapaniwala. Opo? Pumikit siya, sinusubukang iproseso ang impormasyon. Magpatuloy. Nagbukas si Miguel ng bagong screen, isang timeline. Ito po ang aking mga records. Dinodokumento ko ang aking buhay mula noong ako ay 9 na taong gulang. Nagpakita siya ng mga spreadsheet, mga digitized documents, mga larawan, lahat ay may timestamp, lahat ay verified. Inaangkin ni Ginang Perez na binisita niya kami noong Disyembre 2016. Narito ang kalendaryo ng aking lola noong buwang iyon, nagpapakita ng aming schedule. Narito ang mga larawan mula sa linggong iyon na may mga timestamp. Narito ang aking mga notes mula sa therapy session noong Disyembre 12. Kinumpirma ng therapist na wala ang aking ina. Narito ang school attendance record na nagpapakita na present ako araw-araw noong buwang iyon. Nag-click siya sa mas maraming screen, Disyembre 2016, wala si Lorna. Inaangkin ni Ginang Perez na nagpadala siya ng bank transfers. Narito po ang 7 taon ng kumpletong bank statements ng aking lola. Walang transfer mula kay Lorna Perez, kahit isang kusing. Lumabas ang mga bank statements sa screen. Lahat ng transaction ay naka-highlight, lahat ng pinagmulan ay documented. Wala si Lorna. Inaangkin ni Ginang Perez na regular siyang tumawag. Narito po ang phone records mula 2012 hanggang kasalukuyan.
Walang tawag mula sa kanyang numero pagkatapos ng Disyembre 25, 2012. Mga phone records, mga taon ng tawag, wala ang numero ni Lorna. Abril 2018, inaangkin niya na nagpadala siya ng $30,000 para sa therapy. Narito po ang bank statement na hindi nagpapakita ng anumang transfer. Narito po ang kalendaryo ng aking lola, nagpapakita na siya ang nagbayad mula sa kanyang sariling bulsa. Narito po ang resibo. Bawat pag-aangkin na ginawa ni Lorna, winasak ni Miguel gamit ang patunay. Tumayo ulit si Gonzales, nag-aalala. Your Honor, ang ebidensyang ito ay hindi disclosed noong discovery phase. Labis itong irregular. Dahil nagpakita po kayo ng fraudulent documents 6 na linggo na ang nakakaraan, sinagot ni Miguel. Ginawa ko ang verification system upang i-analyze ang mga iyon. Imposible iyan, sabi ni Gonzales. Hindi mo maaaring gawin ang isang bagay na ganyan sa loob ng 6 na linggo. Hindi ko po ginawa sa loob ng 6 na linggo, sagot ni Miguel. Ginagawa ko po ito sa loob ng 7 taon. In-analyze ko lang ang mga tiyak na dokumentong ito kamakailan. Hinarap siya ni Hukom Garcia, naguguluhan. Dinodokumento mo ang iyong buhay sa loob ng 7 taon? Opo, Your Honor. Bawat calendar entry na ginawa ng aking lola, bawat resibo na itinago niya, bawat therapy session, bawat school meeting, bawat bank transaction, lahat ay time-stamped, cross-referenced at verified. Nagbukas siya ng mas maraming screen, ipinakita sa judge kung paano gumana iyon, kung paanong ang bawat dokumento ay nakakonekta sa iba, kung paanong ang mga verification code ay nagpapatunay na walang nabago. Kaya, kapag sinabi ni Ginang Perez na bumibisita siya buwan-buwan, nagpapadala ng pera, regular na tumatawag, mapapatunayan ko na hindi niya ginawa dahil may patunay ako kung ano talaga ang nangyari, kung ano ang totoo. Naging ganap na tahimik ang silid. Tiningnan ko si Lorna. Nawala ang kulay ng kanyang mukha. Humarap sa kanya si Hukom Garcia. Ginang Perez, maaari mo bang ipaliwanag ang mga discrepancies na ito? Tiningnan ni Lorna si Gonzales, nagpanik. Maaring mali ang metadata, sabi niya. Nanginginig ang boses niya. Maaring mali ang mga petsa. Ibig kong sabihin, bumisita ako. Nagpadala ako ng pera. Kailan eksakto? Tanong ng judge. Noong Disyembre 2016, naaalala ko. May patunay ba kayo? Mga resibo, larawan, anumang bagay? Nag-stutter si Lorna. Hindi ako nagtago ng records. Alam ko lang na nandoon ako. Subalit mayroon kayong detalyadong financial records ng mga transfer na ipinadala? Oo, ibig kong sabihin, iyon ang ipinapakita. Nagkakagulo na siya, nagkakasalungatan. Nawala na ang tiwala sa sarili na 20 minuto na ang nakakaraan. Ginang Perez, malamig na sabi ni Hukom Garcia. Falsified ninyo ang mga dokumento ng custody. Hindi ko, ibig kong sabihin, ang aking abogado ay nagsabi, tila may sakit si Gonzales. Humarap si Hukom Garcia kay Miguel. Ang verification system na ito ay legitimate? Opo, Your Honor. Ibinenta ko po ito noong nakaraang buwan sa Securify Mexico sa halagang 330 milyon. Lubusan nilang verified ang effectiveness nito bago ang pagbili. Tinaas ng judge ang kanyang kilay. Pagkatapos, tiningnan niya ulit ang mga ebidensya, ang timeline, ang hindi matatawarang patunay na wala si Lorna sa loob ng 11 taon. Sapat na ang nakita ko, sabi niya. Nagpasya siya dun mismo, walang recess, walang deliberation. Lorna Perez, itinuturing kong hindi mapagkakatiwalaan ang inyong pahayag at fraudulent ang inyong documentation. Ang buong custody at guardianship ay ibinibigay kay Maria Elena de la Cruz. Bukod pa rito, isinasangguni ko ang kasong ito sa Fiscal's Office para sa investigasyon ng perjury at fraud. Naglabas si Lorna ng mahinang tunog. Ang pagdinig na ito ay tapos na. Bumagsak ang martilyo. Tapos na. Sa labas ng courthouse, sa ilalim ng araw ng hapon, sa wakas ay naintindihan ko. Alam mo, sabi ko kay Miguel, pinrotektahan mo kami sa buong panahon. Tumango siya ng isang beses, hindi umugong, tumango lang. Lumipas ang 6 na buwan.
Hindi na pwedeng magtrabaho si Miguel sa data security dahil sa non-compete clause ng pagbebenta ng kanyang sistema. Sa halip, nagbukas siya ng isang software testing at quality assurance company. Nag-hire ako ng mga taong katulad ko, sabi niya sa oras ng almusal. Mga taong neurodivergent. Nakikita namin ang mga pattern na hindi napapansin ng iba. Ang una niyang hire ay si Miguel, ang pangalan ng dating hire sa orihinal na teksto. Gagamitin ko ulit ito. Nakilala ko agad ang pangalan. Si Miguel, ang hire, ay naging estudyante ko 15 taon na ang nakakaraan. Nakipaglaban ako sa school board para sa kanya noong grade 3. Sabi nila, hindi siya makakakuha ng regular na trabaho. Ngayon, siya ang lead quality tester ni Miguel, ang apo ko. Pagkatapos ay dumating si Valeria, pagkatapos si Javier, ilang dating estudyante ko, mga batang binitawan na ng mga tao. Bumisita ako sa opisina ni Miguel isang hapon. Maliit na espasyo, 6 na mesa, lahat ay may headphones, tahimik, concentrated. Nakita ako ni Miguel, ang hire, at tinanggal ang kanyang headphones. Ginang Maria Elena, sinabi ninyo sa principal na hindi ako sira, iba lang ang paraan ko ng pagtingin sa mundo. Nanginginig ang boses niya. Sinabi rin yun ni Miguel, ang apo ko, sa interview. Natahimik ako, tumangulang ako, may luha sa aking mga mata. Si Lorna ay nakatanggap ng 1 taon ng probasyon at 400 oras ng community service sa isang institusyon para sa mga batang may autismo. 3 buwan pagkatapos ng kanyang sentence, nagdo-donate ako ng mga materyales sa center. Nang makita ko siya sa sahig, nagbabasa sa mga batang non-verbal. Tumingala siya at nakita ako. Pareho kaming nanatiling walang galaw sandali. Isinabi sa akin ng center coordinator, nang hindi alam kung sino ako, na ang volunteer na iyon ay nag-o-overtime, higit pa sa iniutos ng court. Sabi niya, natututunan niya ang dapat sana ay natutunan niya taon na ang nakakaraan. Hindi ako nakipag-usap kay Lorna. Pinagmasdan ko lang ng sandali at pagkatapos ay umalis. Ang ilang bagay ay hindi na kailangan ng salita. Isang gabi ng Martes, ilang linggo pagkatapos, nagdala ako ng hapunan sa apartment ni Miguel, tulad ng laging ginagawa ko. Ang kanyang asul na baso ay nasa counter, may basag, subalit paborito pa rin niya. Kumain kami sa komportabling katahimikan sa kanyang maliit na mesa ng kusina. Nagsimula akong magligpit ng mga plato. Biglang binitiwan ni Miguel ang kanyang cellphone. Maria Elena, sabi niya. Humarap ako. Nagulat na marinig ang aking pangalan. Palagi niya akong tinatawag na Lola. Tinitingnan niya ang kanyang mga kamay. Alam ko kung ano ang isinakripisyo mo para sa akin. Umupo ako ulit at naghintay, bumibilis ang tibok ng puso ko. Ang iyong circle of friends ay lumiit. Tumigil kang pumunta sa mga lugar. Minsan, narinig kita sa telepono na tumatanggi sa isang biyahe dahil hindi mo ako maiiwan. Miguel, apo kita. Alam ko. Tiningnan niya ako ng direkta, isa sa mga bihirang sandali ng matagal na eye contact. Subalit pinili mo ito araw-araw kahit hindi ako makapagpasalamat. Katahimikan. Tanging ang mahinang ugong ng kanyang refrigerator. Nagkakahalaga iyon, sabi niya ng mahina. Lahat ng ginawa mo ay nagkakahalaga. Iniabot ko ang aking kamay sa mesa at inilagay sa tabi ng kanya nang hindi hinahawakan, subalit napakalapit. Iyon ang aming paraan. Nagkakahalaga ka ng bawat araw, sagot ko, nanginginig ang boses. Bawat segundo. Tumango siya ng 1 beses. Alam ko. Nananatili kaming nakaupo doon, sandali pa sa aming komportabling katahimikan. Pagkatapos, tumayo ako at tinapos ang paghuhugas ng pinggan habang binuksan niya ang kanyang laptop. Hinalikan ko ang tuktok ng kanyang ulo habang papalabas. Hindi siya gumalaw. Hanggang Martes, sabi ko. Martes, kumpirma niya. Nagmaneho ako pa uwi sa mga kalye na nalakbay ko na ng libu-libong beses, parehong ruta, parehong kurbada. Ang paraan na gusto ni Miguel ang mga bagay. Ang paraan na natutunan ko ring gusto. Predictable, ligtas, amin. Sa stoplight na pula, nag-vibrate ang cellphone ko. Isang mensahe mula kay Miguel. Salamat. 2 salita lang iyon. Ngumiti ako sa buong daan pa uwi. Nakipag-ugnayan sa akin si Lorna noong nakaraang linggo.
Hindi upang humingi ng tawad. Ang ilang pagkakamali ay napakalaki para doon, kundi upang sabihin na ayos siya sa Education University, nag-specialize sa inclusive education. Sabi niya, naintindihan na niya ngayon ang hindi niya nakita taon na ang nakakaraan. Hindi ako sumagot, subalit itinago ko ang mensahe. Nag-16 taong gulang si Miguel noong nakaraang buwan. Ang kanyang kumpanya ay mayroon ng 12 empleyado, lahat ay neurodivergent. Gumagawa siya ng bagong software upang gawing mas accessible ang mga educational environment para sa mga batang may autismo. Ang non-compete clause ay hindi applicable doon. Paminsan-minsan, naiisip ko kung ano kaya ang nangyari kung hindi iniwan ni Lorna si Miguel, kung nanatili siya at sinubukan. Kung nakita niya ang nakita ko, hindi isang sirang bata, kundi isang pambihirang isip na iba lang ang paraan ng pagproseso sa mundo. Naiisip ko kung natuto ba siyang makita ang kagandahan sa presisyon, ang ganap na katapatan, ang hindi matitinag na katapatan. Naiisip ko kung nagsisisi ba siya, hindi lamang sa pera na sinubukan niyang nakawin, kundi sa mga tao ng pag-ibig na sinayang niya. Hindi ko alam kung mapapatawad ko ba ang aking anak sa pag-abandona sa kanyang anak. Ang ilang sugat ay masyadong malalim at ang ilang pagpili ay nagbabago sa ating buhay magpakailanman. Ang alam ko lang, gaano man kahirap ang mga unang taon na iyon kasama si Miguel, binigyan nila ako ng pinakamalaking regalo, ang pagkakataon na makita ang mundo sa pamamagitan ng ibang mga mata, upang matutunan na may maraming paraan upang makita ang realidad. At wala sa mga iyon ang mas mababa dahil lang sa hindi pangkaraniwan. Ang huling beses na binisita ko ang opisina ni Miguel, nakita ko ang isang larawan ko sa kanyang mesa. Iyon lang ang personal na dekorasyon sa kanyang organized space. Sa tabi niyon, isang maliit na asul na plastik na baso, ang parehong ginamit niya mula noong siya ay 4 na taong gulang. Ngayon ay pinaglalagyan ng mga ballpen. Iyan ang aking kwento. Natutunan ko na ang pagkakaiba ay hindi defect, na ang pinakapambihirang tao ay madalas ang mga sinusubukan ng mundo na i-standardize, at ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagbabago ng isang tao upang magkasya sa iyong mga inaasahan, kundi tungkol sa paggawa ng isang espasyo kung saan maaari silang mamukadkad na sila mismo. Sa huli, napatunayan namin ang katotohanan. Si Miguel, ang apo ko, siya ang aming trump card. Ang batang inakala nilang walang pakialam ay nagdokumento ng lahat, mula sa mga resibo hanggang sa phone records. Hindi kami natalo. Ang pagkakaiba, mga kaibigan, ay hindi isang pagkukulang, isa itong regalo. Hindi ko man mapatawad si Lorna sa pag-abandona niya. Nakita ko naman ang tunay na pag-ibig sa pagpapalaki kay Miguel. Kaya kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-click mo na ang subscribe at sabihin mo sa comment kung anong bahagi ang hindi mo makalimutan. Huwag ding kalimutang mag-iwan ng like at mag-share, mga lola at lolo. Suportahan niyo ang kwento ng milyonaryo. Salamat po.